Alamin naman natin ang mga paghahanda ng Bureau of Immigration ngayong Semana Santa at ang deportation sa mga foreign POGO worker kasama si Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Sir Melvin, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Director Cheryl at Asik Dale, magandang tanghali po. Sir, kamusta po ang dagsa ng pasahero ngayon sa ating mga paliparan? Sa anong mga araw niyo po inaasahan yung pinakamataas na bilang ng mga biyahero at paano niyo po ito pinaghahandaan? Opo, nakita po natin ang unti-unting pagtaas ng numero ng mga nagtra-travel ngayon at nakita natin we're expecting ngayon nagsisimula na po ang bukas at alam na po natin tomorrow, half day lang tayo, marami na po ang aalis, mag-travel, handa dito. Kung titignan po ninyo, as of now, nag-deploy tayo ng additional augmentation ng 48 na immigration officers. Ito po ay ready po natin. Sila po ay na-assign yung iba dyan ay na-assign doon sa ating sa main office at ibang field offices. However, for now, for this Holy Week, sila po ay binigyan natin ng they are to render duty sa airport ngayong Holy Week at tuloy-tuloy po tayo. We have canceled also, pinagbabawalan natin yung mga application for leave. At the same time din po, ang ating pong OFW counter sa Terminal 3 nabuksan na po. Kaya spread out po yung mga tao ngayon at yung strict monitoring ng ating mga supervisors, terminal heads ay pinagpapatuloy po natin para ma-ensure na man po ang ating mga counters. Sir Melvin, may feedback mechanism ba ang BI para sa mga pasahero na nais magsumite ng reklamo o papuri sa inyong serbisyo? Opo, mayroon po kaming feedback mechanism. Even sa airport pa lang po, may feedback mechanism kami, isang box doon, pwede silang sumulat. O di kaya, pwede silang pumunta sa ating social media, sa Facebook ng Bureau of Immigration, o di kaya sa immigration.gov.ph, sa website natin. Meron dong pwede nyong i-scan na isang QR code, then you can have a feedback sa ating ginagawa, sa ating duty, sa ating mga paliparan. Tuloy-tuloy po ito. Napaka-importante po na malaman po natin kung ano po yung serbisyo na inahatid natin sa ating publiko at para ma-improve po natin, mapagpatuloy natin yung mga ating magandang ginagawa at kung hindi naman maganda, at least ma-address po natin sa pamagitan ng yung mga feedback. Sir, bukod sa pagdagdag ng tauhan, may iba pa po ba kayong inihandang hakbang o sistema upang mapabilis ang immigration process? Opo, tutok po yung ating National Operations Center, no? Yung CCTV 24/7 po ito to ensure na mayroon tayong mga tao doon at ang ating mga immigration personnel nasa queuing area pa lang, mayroon na siyang nagko-control to ensure na distributed yung mga tao. At yan po ay ginagawa po natin para at least mapaganda at ma-ensure natin na maganda po yung serbisyo natin. Sir, sa ibang usapin naman po, ipinadeport na ng BI yung higit 80 Chinese POGO workers pabalik ng kanilang bansa. May detalye po ba tayo dito? Opo, isa po sa pagtugon sa direktiba ng ating commissioner at pagtalima din po sa ating mga mahal na senador na tayo po ay nag-deport sa kanila. Direct flight po yung ginamit po natin. At the same time din po, sinama na po natin sila sa ating blacklist to ensure na hindi na sila makakabalik sa ating bansa. At tuloy-tuloy po ito. Mayroon pa tayong mga nag-aantay for deportation but inaayos pa po yung mga dokumento. Once magkaroon na po, complete na po yung dokumento at may clearance na po na wala silang mga pananagutan, accountability sa ibang kaso sa ating bansa, tuloy-tuloy po ang pagdi-deport natin sa mga pangadayuhang ito. Sir, sa kabuuan, ilang foreign POGO workers pa po ang nasa inyong detention facility? At ano po ang inyong mga ginagawa upang mapabilis ang deportation process? Opo, I don't have the concrete number, no? But basically, marami pa po ito. At yung iba naman po ay wala po sa detention natin. Nandoon po sa pangangalaga ng PAOK. Pero yung physical custody nasa kanila, pero yung legal custody nasa atin. Ang ginagawa po natin, maigi po natin, nakikipag-usap po tayo sa mga embahada nila
kasi napakahalaga na mayroon din po tayong travel document. Kung wala na po silang passport, what we need is a travel document. At the same time po, yung provision din po ng ticket kasi hindi po ang ating gobyerno ang gumagasto para sa lang ticket. At once makuha kaagad natin, yan po ang ginagawa natin, dinideport kaagad natin. Sir, siguro po mensahe at paalala nyo na lang po sa mga pasahero upang maging maayos at mabilis yung kanilang biyahe, lalo na sa immigration process ngayong Semana Santa. Opo, sa ating mga kababayan, lalo na po yung magtra-travel, request lang po natin, dapat maaga po tayo, maglaan po tayo ng oras. We have to understand peak season po ito. At ang ating mga paliparan ay hindi lamang ang gumagamit mga international travelers. Kasabay po ito, lalo na po sa Terminal 3, may mga domestic travelers, nagkakasabay po tayo. Once nandoon na kayo sa airport, diretso ka agad tayo sa check-in sa airlines. At pag tapos na sa airlines, dapat tapos na din po natin nakapag-comply tayo sa e-travel. At once may e-travel, kung ikaw po ay government employee, regardless kung ang travel mo ay personal o official, dapat po mayroon kayong travel authority. At kung ikaw naman ay traveling na minor unaccompanied by either parent ng isang for tourism purposes, you need to secure ng DSWD travel clearance. At once mayroon na ka na yan, diretso na po sa immigration. Doon na lang po kayo mag-antay sa ating boarding area rather than umalis pa kayo dahil alam po natin ngayong panahon ay peak season, maraming pasahero. Requesting please sa ating mga kababayan, magdaan po tayo ng oras, at least 3 hours andon na po tayo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration.